So nakarating na ako sa bahay galing sa Boulevard, Pantawan 1, Pantawan 2, at saka Pantawan 3. Tapos ito yung dala ko. Hindi ko lang nadala ito kasi pagbuhat ko pa lang kanina sira kagad. So hindi ko nagamit itong aking malaking tripod. Then ang i-share ko ngayon sa inyo yung mga kagamitan ko. Paggawa ng video, paggawa ko ng vlog. It's my microphone, wireless microphone which I'm using right now. Then saka itong Mosa Mini MX gimbal. Then we have the body mount camera, yung sa iyabo akong microphone. So at saka yung ginamit ko ng stand as a monopod. So ito ang kaya ko ito sinishare sa inyo. So para malaman din niyo yung mga advantages ng mga gadget ko na gamit ko sa pag-vlog ko. So ito na yung mga kagamitan ko sa paggawa ng video o sa paggawa ng vlog. So ito, na-mention ko yata kanina na binili ko ito sa Shopee, pero ang unang nasira nito is ito. So okay lang, hindi ko pinaakyat na kasi hindi na umakyat. Yan, hindi na umiikot to. So ang ginawa ko, dalhin ko sana kanina pero pagbuhat ko natanggal yan, so sira na. So this one here, yung ilagay mo sa dibdib mo, holder ng cellphone. Maganda lang siya pag sa motorsiklo mo gagamitin. Yung nakita ko yung video kanina is ano siya, dagilid, tapos hindi mo nakikita kung ano yung viewing, kaya nalimutan ko ng naka wide angle pa ako kanina. Nasabi ko para naman na I'm using a normal, kaya lang naka wide angle dahil kagagamit ko lang ng monopod, which is hindi man ako ma-reverse akong camera because blurry man ang kabilang lens. So pinaikot ko lang yung cellphone, tapos linagay ko sa wide angle. So maganda ito siya. So another one is the Mosa Mini MX. Yung sinubukan ko kanina using the what we called as palo mode. Yung gamit ako ng Genie app application at saka yung para makonek sa Bluetooth. So ang nangyari is hanggang 3 meters lang siya. Madisconnect ka agad kung lalayo ka, lalo na kung makadetect siya ng ibang signal, yung ibang parang object. Then ang microphone ko na ginamit is this is a wireless microphone, Revoral. So dalawa ito pero nasira yung isa, so isa na lang ang gumagana. Then hindi ko alam na hindi pala pwede na during using of this Mosa Mini MX lagyan mo ng ibang wireless gadget yung microphone ko. So ang nangyari is hindi nag-connect yung microphone ko that time na gumagamit ako. So every time na pala kung gagamit ka ng gimbal mo na Mosa Mini MX, hindi mo na lang gamitin yung Genie application. Huwag ka na lang mag-Bluetooth, pwede ka makagamit ng wireless microphone. But if ever gagamit ka ng Genie apps, hindi mo magagamit itong wireless microphone. So kasi hindi gagana yung nasubukan na panood ko kanina, yung video ko, tininan ko. So yun. So ito ang magamit lang itong mostly is this monopod. Yung ginagamit ko is maganda siya because it's parang normal lang siya, dan manual mode, ikaw lang so magamit mo itong wireless microphone as same as itong ilagay sa dibdib mo. So the Mosa Mini MX naman, yun ang isang problema ko, pero may mga function naman siya nga maganda yung performance niya. So hindi ko lang alam na kasi baguhan pa lang kulang sa experience, so hindi ko alam na hindi pala mag-connect ang wireless microphone pag gagamit ka ng Genie apps ng Mosa Mini MX. So yun lang for this so sali ko na yung video ko kanina, makita ninyo doon yung para pagtitesting ko itong aking mga kagamitan for vlogging or sa paggawa ng video. So ito lang masishare ko sa inyo, itong aking kagamitan, tapos sinubukan ko isa-isa sila, then makikita na sa video after follow this video.
Ngayon, nandito ako sa Pantawan 3. Dito yung DDM. Then dito sa likuran ko is already the Banica River. Then dito na nakahinto yung pagkagawa nila yung parang walk. Tawang yung lakaran lang sa mga tao. Then we have a bell tower down there. So I just hope na makuha itong area dito sa likuran ko because we're trying to ginamit ko yung yung palumod ng sa NMX ko. So yan. So, hindi siya masyado maka-recognize na wala na. So habang lumalayo ako, bigla siyang mawala. Then wala na po. Again. So ito na yung itsura ng Boulevard of Dumaguete City. So dito ako naglalakad Pantawan 3. Then maganda siya dito pa early in the morning, pero this time it's around 8 o'clock, 8:30 na ngayon. Sobrang init dahil walang punong kahoy. So napaganda dito is tahimik tapos sariwang hangin dito sa lugar. Sa front ko yung banda sa dagat, may maraming mga fishermen ng isda. So dito sa boulevard ng Dumaguete City, marami pang isda. So ngayon punta naman tayo sa Pantawan 2. Nandun yung barko ng mga katsila, Spanish. Ngayon, I'm here at Pantawan 2. Same pa rin ang sa MX, MX ang ginamit ko. Try to use the base, yung repetition of the base. Try ko lang. Kanina doon ako sa kabila sa Pantawan 1, up to 3 meters na yata. So ngayon, ang distance ko ngayon is around 3 meters. So, kaya ang problema nito sa pagsubra ka ng malayo is wala sa signal yung Bluetooth niya. So ngayon try ko punta ka sa malayo, so about 3 meters away from the camera. So try ko punta ko sa malayo. Ngayon nandito na ako sa 5 meters. Na nawala yung signal. So iulit natin. Yan, nag-recognize na naman sa akin. So balik naman ako dito. Ang sa mini MX sa up to estimate ko para short is you just do na lang 3 meters away. Kaya pa niya makuha yung bali ang tawag yun. Pag i-detect niya sa mukha mo or sa body mo para makapag-record. So, balikan na tayo dito.
So, I'm here na at this is ang ginamit ko ngayon is ang monostick, tapos I'm here at the Pantawan 1. Then naglipat ako ng holder ng aking cellphone or camera because hindi maka-recognize yung Mosa Mini MX ko dahil sa may mga tao dito sa likuran ko naglalakad. So ito yung tsura ng Pantawan 1. So ngayon ang ginamit ko is itong aking body mount camera, yung i-belt mo sa katawan mo, gamitin mo pag maka-onboard ka ng motorsiklo. So sinubukan ko ito na maglakad. So after this video, sa tatlong mga gadget ko na panggamit sa camera or holder of my cellphone, isa-isahin ko yung mga comment ko sa bawat cellphone holder ko sa paggawa ko ng video. So supposed to be kung nakasakay ako ng motorsiklo, I'm just using the wide angle, but today I'm using yung normal lang sa camera niya. So dito makikita natin yung built-in gimbal ng aking what we call this Nova 7 SE, kung gaano siya, kasi itong body mount camera ko, body mount camera ko naman body mount holder ko is wala itong gimbal. So except yung Mosa Mini MX ko, then yung syempre yung monopod ko, syempre wala ding gimbal. So makikita natin kung ano ang maganda sa tatlo na mga camera holder ko. So pasensya na po if ever yung pag-explain ko hindi masyadong clear because I am not a professional. I just want to make a video para ma-share kung anong mga makikita dito sa aming lugar. Tsaka ito namang share ko din sa inyo yung ginamit ko during the time na ako ay magawa ng video for my vlog. So that it's all about my video about my equipment or my tools during making a video or making my vlog or sa paggawa ko ng vlog or video sa aking YouTube channel. So ang masasabi ko lang na there's some equipment yung ginagamit ko, lalo na sa mga holder ng cellphone camera ko, is may disadvantage, may advantage naman. Like the monopod, yung monopod holder ko na ginagamit ko ngayon nasa harap ko, is ang disadvantage niya is very weak siya. There's a tendency pag mabilis ang takbo, then hawakan mo siya, ride motorcycle, delikado malaglag. Katulad kanina, this X-Max is biglang nasira yung electronic speed controller niya. So yun lang, just hope you get some idea so paano ako magagawa ng video. Then masabi natin na yung itong pagbablog na wala tayong gasto, malaki palang gasto. So yun lang. So maraming salamat sa panonood. Hopefully sana is sinabi ko nang makakuha ka ng ideya sa ginawa kong video regarding my equipment o may yung tawag yun, yung kagamitan ko sa paggawa ng vlog. So once again, thank you very much for watching. Have a nice afternoon ahead of you because it's already afternoon now. So matagal-tagal ako natapos sa pag-edit. So bye-bye!